Dapat sana, i-disregard mo kung anong sektor ka. Ang tingnan mo yung lalim ng pangangailangan. Pero sa tingin nyo ko, naging factor talaga yung sektor na yun? Anim yun eh. Okay. Anim yun eh. Kung halimbawa, lima, alisin mo yung anim, siyam, hindi mo matitinag yun. Sabi ko, pagka kayo po'y mamimili po ng mga bubutuhin nyo, lalo na po yung mga senador, piliin nyo na pong mabuti. Kasi sila po yung merong kapangyarihan para ito pong problema natin ay mairaos po natin. Hindi na po dapat na imbestigan po sa Senado sapagkat ang Senado hindi po prosecution office. Lalong-lalo po hindi naman siya korte. Opo. So ang mangyayari dyan po, napakaraming panahon at salapi at resources ng gobyerno ang ginagamit natin, ba't hindi mo ipamahala sa isang opisina? Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Bakit ba ito nangyayari sa dalawang kapulungan ng Kongreso at ngayon po pinakahuli ay ang Senado? Bakit sa akin mo pa naman itatanong yan? Si Nelson lang kaya mong sagutin yan. Ikaw naman? Hindi po kayo, at least kayo. Wisdom ang kailangan natin eh. Kasi kayo kung nandyan talaga kayo eh, di Ibig ba? mo sabihin wala ka man lang 50% lang yung sa inyo. Yung 100 sa inyo, 100% eh. O di sabihin mo muna yung 50% mo. Tapos dadagdagan ko na lang ng 20%. Kung ang pag-uusapan siguro, chess kong may kukontribute. Opo. Hindi kasi siguro ang napapansin ng mga kababayan natin, baka iniisip nila na pangkaraniwan na lang na nangyayari yan. Opo. Isang bagay na huwag na nating ikabahala. Nangyayari talaga yan. Di ba? Pero baka ang hindi nila naiisip, nangyayari nga yun. Pero anong aral ang pwede nating makita doon? Ang sabi nila, bakit nga nangyayari yun? Kasi Bakit conforme sa panahon eh. Halimbawa, kailan ba nagpalitan sa Senado, Nelson? last Monday lang. 2 Mondays ago. 2 weeks ago. 2 Mondays ago. Yes po. Ang dami-dami pang mga espekulasyon na lumabas. Yun nga. Kasi hindi kasi sinunod yung utos ni ganito na ganito. Sapagkat may dinidinig na ganyan at ganyan. Pero ang isa sa aspeto na dapat nating makita, yung proseso kung paano papalitan. Kasi kapag hindi ka nakakuha ng sapat na bilang, wala. Kahit na maghapon o magdamag kayong nag-uusap, o kaya umabot pa ng 3 linggo yung pinag-uusapan pero hindi kayo makakuha ng bilang, walang mangyayari. Ang tanong dito, ano ba yung nag-trigger? Ayun nga. Kasi ako sa pagkakaalam ko, walang walang makukuhang sapat na bilang para palitan si Senator Mig Zubiri. Kaya pala sabi niyo, Sabado pala kayo, nag-usap-usap kami sa lahat ng mga nakausap ko niya. Nasa likod mo kami, hindi kami magtataksil sa'yo. Sabado daw po ng gabi, yun pa pinag-usapan nila. Pero eventually, merong 15 na sumuporta. Yan, Pero ang hindi napapansin ng mga kababayan natin, 6 doon sa 15 ay nasa larangan ng entertainment. Di ba? Entertainment para movie industry. Basta entertainment industry. Well, pangkaraniwan na siguro, movie. Movie industry, movie and television industry. Ngayon, bakit natin pwedeng isangkot yung sektor na yon? Oo nga naman, baka isipin nila. Kasi kung halimbawa, nandun kayo sa entertainment, ibig sabihin, nagkakaisa kayong diwa kasi iisa ang dugo ninyo eh. Ngayon, kung mo ba nagkakaisang diwa kayo, puro kayo doon, halimbawa, nakapokus ang inyong nakaraang buhay, hindi ba kayo kinakailangang humiwalay sa isa't isa kung ang pag-uusapan naman ay yung pagpapalit? Kasi ang dapat na titingnan mo, kailangan ba nating palitan ito? Naman. Hindi. Tayo kanya, ano man ang mangyari, huwag na nating titingnan ng katwiran, basta tayo, magkakasama tayo rito. Ang ibig sabihin nito,
nakakatakot naman yun na kung kayo ay identified sa isang sektor Sa lang. isang industriya, oo. Magkakapalitan ng wala mang isa o dalawa sa inyo ang kumontra. Dahil kayo nasa entertainment. Anong ibig sabihin nito? Pag nandun kayo sa entertainment, di ba nyo ganap na naisip na ang president ang pinag-uusapan dito? Ang institution ninyo ang pinag-uusapan. Okay. Basta nyo na lang ba pinalitan? Pero may nagsasabi rito na kasi hindi niya pinayagan yung isa na mag-attend na through online. Diba? Opo. Alam naman niya kanyang na-aksidente ako, hindi ako makalakad, ganito, Nakita ganyan. naka-cast na ngayon pa ako niya. Oo. Ano ating pinupunto rito? Dapat sana i-disregard mo kung anong sektor ka. Ang tingnan mo yung lalim ng pangangailangan. Pero sa Di ba? tingin nyo ko, naging factor talaga yung sektor na yun? Anim yun eh. Okay. Anim yun eh. Kung halimbawa, bili, maalisin mo yung anim siyam, hindi mo matitinag yun. Hindi maalis nga Kaya naman. Oh. titingnan natin yung lalim. Yung lalim. Opo. Siguro, kung halimbawa, hindi lahat anim. Halimbawa, dalawa lang yung nasa puting tabing. Opo, oo. Baka hindi nagkapalitan. O ibig okay. sabihin, kilatisin natin yung kalidad. At tingnan natin, ano ba yung layunin? Opo. Hindi ba? Hindi ba kinakailangan nating panagutan? Tayo ay isang independent institution. Ipagtanggol natin. Ano bang kasalanan nito? Ba't natin papalitan? Aha. Ano bang pagkukulang nito? Ba't natin papalitan? Ibig sabihin, kilatisin mo, lalo na ina-address siguro natin yung mga ating mga botante siguro. Ano? Opo, oo. Kasi sa ayon sa gusto ay boboto na naman kayo ng Sa mga nalalapit na eleksyon, oo naman, oh. wala na isang taon ano. Almost isang Opo, taon oo. ano. May 12 ang eleksyon susunod eh. Isang taon mula ngayon. Opo, oho. Kayo po ay boboto na naman ng 12 senador. Opo, oo. Naalala ko kasi Nelson nung ako ay nandun ako sa municipality ng Sigma Sigma. doon sa probinsya ng Capiz. Okay, opo. May dala-dala tayong konting gamot kasi napansin namin doon na malayo ang ospital at maraming matatanda talagang hindi pa nakakatigim ng x-ray. Opo, Kaya meron kailangan kaming nila. dala-dalang yung medical van. May x-ray Merong machine. x-ray, yes, tsaka yes yung po. mga laboratorio. Mga ano lang naman eh. Opo. Inabot din ng alas 8 ng gabi yung medical mission doon dyan sapagkat matagal matyaga pala. matyaga na luminya yung mga kababayan natin. Opo. Tapos nung pinagsalita nila ako ng konti, ayoko na sana magsalita dahil medical mission lang naman yun. Opo. O sige po kanya, ang ganito na lang ang gawin natin. Kukwento ko na lamang po kung bakit kami narito. Ang Okay. pasisyan nyo na po itong daladala namin. Nakita nyo naman po, hindi naman namin maseserbisyo ang lahat. Ang lahat ng may pangangailangan. Oho. Pero mabuti na lamang po, yung may madala naman kami. Kahit Na na paano, ano lang. oo naman, oo. Malaking Okay. bagay na po yun, oo. Kaysa naman po na kami pupunta lang dito, magkikindatan lang po tayo. Di ba? So natutuwa naman sila. Kwentuhan lang eh. Opo, oo. Parang town hall meeting lang. Sabi ko sa kanila, sa totoo lang, sabi ko, hindi dapat ganito yung nagiging kalagayan sana natin. Ang totoo niyan, ang adhikain ko yung makita ko kayo na kayo mismo kaya nyo nang bumili ng sarili nyong gamot. Opo naman. Hindi na yung Umaasa lang sila. umaasa. Maganda rin yung umasa sa iba. Ngunit mas maganda po ang kalagayan kung kayo po'y kaya nyo nang bumili ng gamot nyo, kaya nyo nang magpunta sa klinik ng kayo lang, lalo na yung sa ospital. Opo. Oo. Kaya po sa susunod, sabi ko, pagka kayo po'y mamimili po ng mga bubutuhin nyo, lalo na po yung mga senador, piliin nyo na pong mabuti. Oho. Kasi sila po yung merong kapangyarihan para ito pong problema natin ay mairaos po natin. Sila po talaga ang national leaders na babalikat dyan, katulong po ng Pangulo ng Pilipinas. Tama naman po. Oo. Kaya po, ang aking may papayo sa inyo, pakapiliin nyo na po. Piliin nyo na po talaga. Kagaya po yung unang nagsalita rito, nagbigay po siya ng halimbawa. Pagkakanya, ikaw ba ay magpapa-install ng elektrisidad? Ang hahanapin mo ba kanya yung musikero? Ay, mali ho naman. Hindi. Kapag ikaw naman ay kukuha ng magpapagawa ng kalsada,
Oo. kukuha ka ba ng isang Oo. Kusinero. kusinero? Ang ibig ko po sabihin, sabi niya, Oo. kukuha po kayo yung akma doon sa trabahong gagawin niya o ipagagawa ninyo sapagkat importante po yun. Tama naman po yun. Oo. Ngayon, ano natin sa pinag-uusapan natin, miski ka ako sa pagpapalitan at pagbibigay ng karampatang aksyon para ang isang independent body katulad ng Senado, Opo. ma-arouse nila yung kanilang gawain nang wala ng ganitong pagpapalitan opo. na ang president halimbawa ay hindi maganda para sa paningin ng ating mga kababayan. Aha. Di ba? Kasi Opo. itatanong nila, ano bang ginawa nung isa? Ano Oho. bang mali? Hindi ba? Wala namang paliwanag doon. Oo nga naman. Nasasangkot lahat tuloy ang mga, hindi kasi ganito, tsaka spekulasyon lahat yon. Totoo po. Pero ang kailangan mo isang matatag at isang mapagbabasihan, isang magkaroon ng batayan Oo. na ang trabaho nila talaga ay para lamang doon sa mga problema ng ating bansa. Ayun. Isipin mo naman, Jen, Opo. Nelson, napansin din nila eh. Bakit ang kailangan lang naman pala usigin mo pala yung mayor ng Bamban? Sabi gano'n. Opo, Kaninang umaga tinanong sa akin yun eh. Aha. Ganun po. Kailangan po ba yun? Sabi ng gano'n. Siguro, medyo nakikinig din siguro sa mga usapin na nangyayari sa... Tsaka viral lagi sa social media Oo. po ngayon po. Ang totoo po, kung ako po sasagutin ko po, ganito ka kung ganyan. Kung alimbawa po, yung mayor ng Bamban may kasalanan talaga, as established by initial evidence, di ba? Opo, opo. Ay, kinakailangan po dali na po nyo sa piskalya. Yan. Ito po, Sampahan ang na ng kaso. piskalya po, ang National Prosecution Service, ang meron pong talagang tungkulin na usigin kung siya po'y may kasalanan. Opo. Hindi na po dapat na imbestigahan po sa Senado sapagkat ang Senado hindi po prosecution office. Lalong-lalo po hindi naman siya korte. Opo. So ang mangyayari dyan po, napakaraming panahon at salapi at resources ng gobyerno ang ginagamit natin, ba't hindi mo ipamahala sa isang opisina ng kanyang tungkulin ay mang-usig Opo. ng kahit sino? No one is above the law, sabi nila. Usigin ang lahat ng usigin, pero dumaan ka sa hensyang may kinalaman tungkol dyan. Ayun. Ang ibig ko sabihin, tingnan po ninyo. Kung ano-ano na lang po yung, hindi ko po sinasabi na wala kayong karapatan na magtanong o maggumawa ng isang legislative inquiry. Ngunit, yung pong paraan at saka yung nature po ng pagtatanong, wala na pong kinalaman doon sa resolusyon na inihain mismo nila. Ayun, opo. Yun, so ganyan kong pinapaliwanag din. Oho. Nako, pero sabi nila kasi kung may mukhang, lumalabas din naman sa social media, Nelson, di ba? Nakita natin na una, yun nga ang sinasabing nangyari kay Senador Bong Revilla na yung kanyang paa, ayaw payagan. Pero meron pa rin daw ng mga malalalim na kadahilanan na sinasabing bakit itong sa ganito, mas malaki ang pondo na nakuha, itong sa ganito, maliit lang. May mga ganun pa rin daw po mga issue ko. Yun na nga. Oo. So, ang speculation ay mas malalim, mas maraming speculation kesa sa tunay na dahilan kung ba't sila Yun. nagpalitan. Oho. Ibig ko sabihin, sana magpalitan kayo, ngunit transparent, alam ng mga mamamayan sapagkat karapatan nilang malaman eh. Oho. Hindi yung basta na lang kayo nagpalitan, kayo na lang nagbubulungan, Oho. git sa lahat meron namang kinalaman ng mamamayan. Oho. At palagay ko, karapatan nilang malaman nila ang tunay na pangyayari. Ngayon kong mukhang pagka tinanong niyo mga senador, tikom na ang bibig, Nelson, di ba? Wala nang gusto magsalita kung bakit pa hindi. Hindi nga sila makakain. Ito pa, ang isa pang epekto nun. Magkakaibigan naman yan. Pero Ay, sa oo nangyari naman. na yan, Oo. makikita mo na yung dating pagsasamahan nila, Nagkalamat na. nagkalamat, Opo. maaaring maibalik siguro pero hindi na yung dati. Masakit yung salita ng isa. Binackstab siya, sinaksak sa likod. Sa likod, Oo, di ba? Kapag ang salita mo'y ganun na, Oo. talagang walang kasimpait ang nangyari Ay, sa'yo. opo naman. Sinaksak mo ako sa likod. Sa likuran, no? Kasi yung sinaksak ka ng harapan Oo nga. Mortal combat yun eh. Ibig sabihin, Opo. binigyan ka niya ng pagkatanan, nakaharap ka eh. Opo, baka Di ba? makalaban, makadepensa ka pa. Makadepensa ka, pero yung nakatalikod ka. Oho. Parang yung ano yan, yung napapanood ko rin nung sa pelikula ko, yung Oo. mga romance